Okay, may balak ang INC na mag-rally, di ba? Para sa suporta nila kay VP Sara at suportado daw nila yung panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag na magpa-impeach. Pero nakikita na sa Kongreso may umusad na ikatlo pa complaint, impeachment complaint. So kung magkakatotoo yan, mukhang hindi umubra yung banta ng INC para takutin ng mga kongresista na ituloy ang impeachment. Pero maaga pa mag-conclude, hintayin natin kung magtutuloy-tuloy ito hanggang Senado. At kung makukonbiko may impeach si VP Sara Duterte. Sana ang mga mambabatas po natin, public officials, kapakanan ng bansa at batas ang pagdesisyonan, hindi yung pansariling interes lamang. Alam po may mga mambabatas dyan na di paninindigan. Siyempre tao din yan, merong kapit ko, meron namang di paninindigan. Wala namang perfecto yan, pero naniniwala ako meron dyan maubuting mga mambabatas sa public servant na talagang matatapang at talagang pinaninindigan ang kanilang mga tungkulin sa bayan. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang impeachment proceedings o trial ay isang proseso. Parang ito ay isang due process. Tayo pinamumunuan ng batas, hindi ng puro tao lamang, opinion. Meron tayong rules, bagamat politically proceedings ang impeachment, siyempre merong batas yan na pinatutungkulan o sinusunod o pinagbabasihan. Ito ang ating constitution na ang isang impeachable officer katulad ng Presidente, Vice President, Supreme Court, Chief Justice ay pwede mo impeach. Meron dito yung high crimes, betrayal of public trust, malawak yan. Yan ang pinaka-gamit na gamit at kilalang ginagamit. So, mga graft, mga ganyan, graft and corruption, kasama yung plunder. Ito yung mga nakikita laki VP Sara Duterte na nililabag nito. Ito hindi matatapos impeachment kung magtagumpay o hindi man ang impeachment trial versus VP Sara Duterte. Meron din itong kakaraping kaso na tungkol sa graft and corruption ng pagbabasyan dito yung confidential funds na nagasto sa ilang araw lamang o mabilis na panahon. Tulad nung nangyari kay dating Pangulong Erap Estrada, EDSA 2, People Power 2. Pagkatapos siyang impeachment trial, pero nagbitiw siya noon kaya hindi natin impeachment. Pagbaba niya, kinasuhan pa siya ng graft and corruption, plunder. So hindi dito natatapos yun. Pero ang kagandahan sa impeachment, hindi na makakapanungkulan ng isang public officials kapag ito na-impeach sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya para sa akin, maganda yung unahing impeachment bago siya sabayan ng kaso na kanyang nilabag sa batas ng Pilipinas. So hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat. Huwag tayo magpa-distract kung kani-kanino. Managot ang dapat managot para hindi na masarap buhay yung mga gagawa ng korupsyon. Bagdusa sila sa kailang pinagagawa. Video price naman po tayo. Hanggang dito lang muna yung vlog. Maraming salamat po.